Maganda at mapagpalang araw! DJ Sean here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Kamakailan lamang isang balita ang nagdala ng kalungkutan sa buong mundo. Ang Santo Papa na si Pope Francis ay binawian ng buhay. At taong 2015 nang bumisita si Pope Francis dito sa Pilipinas. Pero alam mo ba na bukod kay Pope Francis, mayroon pang ibang Santo Papa ang nakarating sa Pilipinas? At dalawa nga sa kanila ay muntik nang mamatay dito sa ating bansa. At ang dalawang Santo Papang ito ay pinaniniwala ang tinambangan dito sa Pilipinas. Ating ang alamin ang dalawang kwento ng Santo Papa na muntik nang mamatay sa Pilipinas nang sila ay bumisita. Sila ay si Pope Paul VI at John Paul II. Taong 1917 nang may tumamang tatlong bagyo sa ating bansa. Ang pinakamalakas sa mga bagyo ay si Yuling. At ang pagkawasak sa maraming lugar dahil sa bagyong Yuling ay napilitan ang dating Pangulong Ferdinand Marcos na magdeklara ng isang state of calamity sa mga lalawigan nga ng Rizal at Bataan. At sa mga lungsod ng Maynila, Caloocan, Quezon City at Pasay. Dahil sa nangyaring kalamidad, hindi maiwasan ng mga Pilipino na mag-alala kung matutuloy pa ba ang pagbisita ng nooy Santo Papa na si Pope Paul VI. Si Pope Paul VI ay ipinanganak sa totoong pangalan na Giovanni Battisto Enrico Antonio Maria Montini na mula sa Italy. Si Pope Paul VI ay pinuno ng Simbahang Katoliko at ng Sovereign Vatican City State mula June 21, 1963 hanggang sa kanyang kamatayan ng August 1978. At siya nga ay halos 15 years na naging Santo Papa. Matapos nga ang malakas na bagyo na Yuling, napawi ang pag-aalala ng mga Pinoy nang may natanggap na sulat mula sa Vatican ang ating bansa. November 21, 1970 nang natanggap ni dating Pangulong Marcos ang liham mula kay Pope Paul VI. Ayon nga sa liham, "With profound sorrow we have learned of the destruction caused by a violent typhoon to the beloved country we are soon to visit. We assure Your Excellency and through you the Filipino people of our deepest sympathy in this time of trial and our fervent prayers for the victims of the disaster and their grieving families." Kasabay nito, nag-donate din ang Vatican City sa Pilipinas ng 562,000 pesos. Napakasaya nga ng mga Pilipino na tuloy pa din ang pagbisita ng Santo Papa sa Pilipinas. Isa sa mga pinakamatatag na Katolikong bansa sa mundo at ang bansa sa Asia na napakaraming Katoliko. Lulan si Pope Paul VI ng Alitalia DC-8 jetliner papuntang Maynila at dumating nga ng November 27, 1970 sa Pilipinas. Si Pope Paul VI ay 73 years old na noon at nagpunta siya sa Maynila bilang bahagi ng isang Asian tour. Napakaraming ang Pilipino ang nag-aantay sa pagdating ng Santo Papa. Napakaraming palakpakan ang sumalubong kay Pope Paul VI habang siya ay lumabas mula sa jetliner. Si Pope Paul VI ay nakasuot ng kanyang puting damit at scarlet cloak. Sa paliparan ay naghihintay ang iba't ibang lokal at dayuhang obispo at mga opisyal ng gobyerno at simbahan. Kasama din sa nag-aantay sa Santo Papa ay ang first family na sina dating Pangulong Ferdinand Marcos, ang kanyang asawang si Imelda Marcos at ang kanilang nakababatang anak na si Irene Marcos. Sinalubong ni Irene ang Santo Papa sa rampa ng eroplano para magbigay sa kanya ng isang bouquet ng mga puting bulaklak habang ang kanyang mga magulang ay nakikipagkamay kay Pope Paul VI. Habang naglalakad si Pope Paul VI sa red carpet, at binabati ang bawat isa sa mga obispo na nakatayo. Ang bishop na nakatayo sa tabi ng Santo Papa na si Anthony Dennis Galvin mula Malaysia ay may namataang isang lalaking nakasuot ng itim na sutana. Ang sutana ay damit na kadalasang suot ng mga pari. Mula sa isang grupo ng mga press photographer ay lumitaw ang lalaki. Bahagya itong nakayuko at itinulak ang kanyang sarili patungo kay Pope Paul VI. At maya-maya pa bigla na lamang sumugod ang nakaitim na lalaki kay Pope Paul VI. Ang lalaki ay may hawak na itim na krus na may 10 pulgada ang haba at inatake nga ang Santo Papa. Ang krus ay hindi lang pala krus kundi isang patalim din.
Ang lalaki ay sumigaw ng death to superstition o kamatayan sa pamahiin. Ito nga ay matapos niyang atakihin ang Santo Papa. 2 beses na sinaksak ng lalaki si Pope Paul VI na natamaan sa kanyang leeg. Ang personal na sekretary ng Pope na kinilalang si Pasquala Macchi ay hinarang ang kanyang kamay sa lalaki. Itinulak niya ito at kinaladkad palayo sa Santo Papa. Tumulong din ang security ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa paghuli sa lalaki at pagbuhat ito palayo sa Santo Papa. Agad namang napalitan ang masayang pagsalubong ng takot at sigawan dahil sa nangyaring insidente. Isang himala naman na hindi nagtamo ng matinding pinsala si Pope Paul VI at siya ay ligtas mula sa bingit ng kamatayan. Ang Santo Papa kasi ay nakasuot ng isang matibay na rigid collar sa kanyang leeg dahil sa sakit na cervical spondylosis. Ito ang dahilan kung bakit hindi masyado napuruhan ang kanyang leeg. Na-recover ng mga pulis ang krus na ginamit sa krimen. Sa magkabilang side ng patilim na kasulat ang mga katagang, mga bala, pamahiin, watawat, kaharian, basura at hukbo. Si Pope Paul VI ay nagtamo lamang ng maliit na pinsala sa kanyang dibdib at ipinagpatuloy ang kanyang opisyal na pagbisita ayon sa nakaplanong programa. Sa sumunod na araw, binisita ng Santo Papa ang Universidad ng Santo Tomas kung saan nakipagpulong siya sa mga estudyante at kabataan. Sa kanyang talumpati sa UST, hinamin niya ang mga ito na maging tagapagdala ng mga turo at inspirasyon ni Jesucristo sa larangan ng agham, kultura at iba pa. Pagkatapos ay nakipagpulong siya sa mga obispo mula sa iba't ibang bansa sa Asia na naging daan para sa pagtatag ng Federation of Asian Bishops Conference. At sa pagpupulong na ito, umapila si Pope Paul VI sa mga obispo na manindigan sa paniniwalang Katoliko. Nanawagan din si Pope Paul VI sa lahat na magtrabaho para sa kapayapaan, partikular na sa Vietnam na patuloy ang digmaan noon. Tinapos niya nga ang kanyang araw sa pamamagitan ng pagdaraos ng misa sa Rizal Park sa mga pari doon. Ang huling araw ni Pope Paul VI sa Pilipinas ay nagsimula ng isa pang misa sa Quezon Memorial Circle. Pinasinayanan din niya ang mga studio at opisina ng Radio Veritas Asia kung saan gumawa siya ng isang radio address sa lahat ng mga tagapakinig nito sa buong Pilipinas. Bago nga umalis patungong Australia, bagamat hindi bahagi ng orihinal na itinerary ng Santo Papa, siya ay bumisita sa isang komunidad sa Tondo, Maynila. Pumasok siya sa loob ng bahay ng pamilya ni Carlos Navarro. Nakipagkwentuhan nga si Pope Paul VI sa pamilya ng halos 1 oras. Si Pope Paul VI mismo ay hindi kailanman nagsalita tungkol sa pag-atake sa kanyang buhay at sa halip ay pinatawad na lamang niya si Benjamin, ang lalaking nagtangka nga sa kanyang buhay. Itinanggi rin niya na siya ay pisikal na nasugatan. Pero pagkatapos ng kanyang kamatayan ng taong 1978, ang Vatican ay nagsiwalat na si Pope Paul VI ay may peklat sa dibdib. Pero sino nga ba ang lalaking nagtangka sa buhay ni Pope Paul VI? Agad na naaresto ang lalaki na umatake sa Santo Papa na nakilalang si Benjamin Mendoza. Si Benjamin ay isang Bolivian national na ipinanganak ng March 31, 1933. Bilang isang lalaki mula sa isang mahirap na pamilya, iniwan ni Benjamin ang Bolivia at ang kanyang biyudang ina at 2 kapatid na lalaki ng taong 1962. At nagsimula nga siyang maglakbay sa iba't ibang lugar kahit na nakakakuha lamang siya na maliit na kita mula sa kanyang sining. Nabuhay si Benjamin sa pamamagitan ng kabaitan ng mga ibang tao at pinatutuloy siya sa kanilang mga bahay. Siya ay nakapagpinta na ng mga tanawing pastoral, mga babaeng bontok na naghahanda ng pagkain, mga bata na naglalaro sa tubig, at marami pang iba. Nagpipinta din siya tungkol sa kanyang mga pangarap, ang kanyang mga pagninilay-nilay sa relihiyon at ang tungkol sa pagtatalik. Sa mga larawan niya nga, ito ay isang bagay na marahas at lubhang walang dangal. Mula 1962 hanggang 1970, nanirahan siya sa Argentina, Amerika, Japan at Hong Kong. Sa Argentina ng taong 1960, na-display ang kanyang mga gawa sa ilang mga gallery sa Buenos Aires.
At ang isa nga sa mga narating na bansa ni Benjamin ay ang Pilipinas. Gumawa si Benjamin ng 2 mural para sa Manila Hotel. Pagkatapos ay nag-exhibit din si Benjamin sa Soviet Union, Hawaii at pagkatapos ay permanente na siyang nanatili sa ating bansa. Matapos niya ngang maaresto dahil sa kanyang pagtangkang pagpatay sa Santo Papa, kinasuhan si Benjamin ng attempted murder at ikinulong. Agad naman kumalat sa iba't ibang parte ng mundo ang nangyari kay Pope Paul VI. Samantala, sa London, nanonood ng balita ang kaibigan ni Benjamin na si Caroline Kennedy, isang British na reporter at dating asawa ng artist na si Ben Cabrera. Natulala nga si Caroline nang makita ang isang napaka-pamilyar na muka sa screen ng telebisyon. Naitanong niya nga sa kanyang sarili, bakit siya nariyan? Paano niya nalampasan ang seguridad? Nag-i-imagine lang ba ako sa mga bagay-bagay? Sinubukan ni Caroline kumbinsihin ang sarili na hindi niya kaibigan ang kanyang nakita na nagtangka ng buhay sa Santo Papa. Naniniwala si Caroline na hindi sang-ayon si Benjamin sa simbahang Katoliko, ngunit hindi niya umano inakala na aabot sa ganito ang lahat. Ayon nga sa kanyang paglalarawan sa kanyang kaibigan, tahimik na tao umano si Benjamin. Si Alfredo Roses, isang columnist para sa The Manila Times, ang nagsabi na nakilala niya si Benjamin sa Maynila bago naganap ang krimen. Ayon kay Alfredo, hindi siya ang uri ng tao na magkukwento o magsasalita ng maraming bagay. Hindi siya mukhang maharas at hindi siya nagsasalita ng radikal na politika. Napakatahimik nitong tao at tingin niya ginawa ni Benjamin ang tangkang pagpatay ay kakaiba at hindi karaniwan. Isang aktres naman na si Pilar Pilapil ang nagsalita tungkol kay Benjamin. Sinabi niya na si Benjamin ay napakatahimik at magiliw na tao. Minsan nga daw siyang inalok ng lalaki na kung pwede ba siyang iguhit. Ang trial ng kaso. Habang nililitis ang kaso, sinabi ni Benjamin sa korte na, ililigtas ko ang sangkatauhan mula sa pamahiin. O sa Ingles, I will save the mankind from superstition. Sa panahon nga ng arraignment at paglilitis ni Benjamin, sinabi niya na nagbigay lamang siya ng symbolic death kay Pope Paul VI at hindi niya sinasadya ang kanyang ginawa. Si Benjamin ay napatunayang guilty sa tangkang pagpatay kay Pope Paul VI. Nahatulan si Benjamin ng 3 taon at 4 na buwan na pagkakakulong. Siya nga ay nakulong sa isang kulungan sa Muntinlupa. Pero si Benjamin ay nakalaya matapos makapagpiyansa na halagang 39,000 pesos at pagkatapos nun ay idinimport siya sa Bolivia ng taong 1974. Nang maibalik nga ang kanyang kalayaan, nag-organisa si Benjamin ng mga ilang exhibit sa higit na 80 countries at tumira noon sa Lima, Peru. Nang tanungin nga siya tungkol sa pagtatangka niyang patayin si Pope Paul VI, sinabi niya na gusto lamang niyang makaakit ng atensyon. At namatay si Benjamin ng taong 2014. Ang kaparehong taon kung saan ipinoklama si Pope Paul VI bilang isang saint. Alam mo ba na bukod kay Pope Paul VI, mayroon pang isang Santo Papa ang muntik nang mamatay dahil sa assassination attempt dito uli sa ating bansa. At ang Santo Papa na ito ay si Pope Paul II. Si Pope Paul II ay may totoong pangalan na Karol Józef Wojtyła at siya ay ipinanak ng May 18, 1920 sa Poland. Siya ay pinuno ng Simbahang Katoliko at soberano ng Vatican City State mula 1978 hanggang sa kanyang kamatayan ng 2005. At naglaon ay nagkanonay siya bilang Pope St. John Paul II. O sa madaling salita, siya ay naging isang saint. At si Pope John Paul II ay ang sumunod nga kay Pope Paul VI, ang unang Santo Papa na tinangkang patayin dito sa Pilipinas. January 12, 1995 ang nakatakdang pagbisita ni Pope John Paul II sa ating bansa. Ito ay dahil sa pagdiriwang ng World Youth Day at ang kanyang pangalawang pagbisita sa Pilipinas. Pati ito ng 63rd Apostolic Journey ng Santo Papa.
Kung maaalala mo, sikat ang kanta nga na Jubilee song ng mga panahon na ito. Pero 6 na araw bago ang nakatakdang pagbisita ni Pope John Paul II, may nadiskubri ang mga pulis ng Maynila. Lingid sa kaalaman ng lahat, isang apartment malapit sa ruta na dadaanan ni Pope John Paul II ang nirentahan ni Ramzi Youssef, ang terorista na responsible sa 1993 World Trade Center bombing kasama ang kanyang trainee na si Abdul Hakim Murad. Ang apartment ay sa Doña Josefa na nasa bandang Quirino Avenue sa Maynila. Bigla na lamang may lumitaw na usok sa nasabing apartment. Pinaniniwalaan mula ito sa mga liquid bomb na inihanda ni na Josef at Murad. Ang usok nga ay nagdulot ng fire alarm. Dahilan kaya dumating ang Manila Bureau of Fire Protection kasama ang mga pulis sa apartment. Nang rumespondi ang mga bumbero at pulis, wala silang nakitang bagay na nakapag-trigger ng fire alarm. Walang apoy at usok lamang. Kaya naisip nilang false alarm lamang ang nangyari. Ngunit iba ang nasa isip ng inspector na naka-duty sa pinakamalapit na istasyon ng pulis. At ito ay si Aida Fariscal. Nang banggitin ng mga pulis sa kanya na ang kwarto ay inuupahan ng mga Arabo, pumasok daw umano sa isip ni Aida ang lookout bulletin na ipinakalat ng PSG tungkol sa mga Middle Easterners. Si Aida at ang mga pulis ay nagmamadaling bumalik sa apartment at nahuli nila si Murad. Nagmamadali ding sumunod ang PSG sa apartment. Pagkarating ng mga pulis sa loob ng apartment, nakita nila ang isang larawan ni Pope John Paul II na nakadikit sa dingding. Nakita nila ang mga nakakalat na mga bote na mga sangkap ng kemikal sa paggawa ng mga pampasabog. Nakita rin ng mga pulis ang sutana ng pari. Nakataka-taka dahil ang mga umuupa sa apartment ay mga Arabo na kilala bilang mga Muslim. Dito na nga napagtanto ng mga pulis na ang plano ng mga terorista ay patayin si Pope John Paul II kapag ito ay nakatungtong sa Pilipinas. Natagpuan din nila ang isang laptop. Ayon kay Colonel Avelino Sonny Razon Jr. na dating head and security sa pagbisita ng Santo Papa, nang nakita niya ang laptop ay agad niya itong pinatago sa isang pulis at ichinek sa headquarters. Dahil dito napilitang ibahin ang ruta na dadaanan ni Pope John Paul II sa pagdating niya sa Pilipinas. Pero ano nga ba ang plano ng mga terorista? Ayon sa investigasyon, ang plano ni Josef ay ilalaan niya ang kanyang sariling buhay para maging instrumento sa pagpatay kay Pope John Paul II. Magsusuot siya dapat ng damit na pangpari at may layunin na makalapit bago niya pindutin ang trigger ng pampasabog. Ito ay nakaplanong mangyari habang si Pope John Paul II ay nasa kanyang motorcade patungo sa San Carlos Seminary sa Makati. Inulat nga ng mga opisyal ng Pilipinas ang pag-aresto nila kay Murad sa US Federal Bureau of Investigation. At saka lang nila napagtanto na mga terorista ang buntik na nilang makaharap. At makalipas nga ang ilang araw, dumating sa Pilipinas ang isang FBI team mula sa New York. Sa isip naman ni Colonel Razon, kaya bumalik si Murad sa apartment ay dahil sa laptop. At nang kalkalin na nga ng pulisya ang nasabing laptop, tumambad sa kanila ang buong plano. Hindi lamang pala ang pagpatay kay Pope John Paul II ang laman ng laptop. Balak din ni Josef na sabay-sabay na pasabugin ang 11 Airlines o tinatawag niyang 48 Hours of Terror, ilang linggo pagkatapos ng pagbisita ng Santo Papa. Nakita din sa mga files ng laptop ang tawag sa buong plano ay Oplan Bonjica. Dito din nalaman ng mga pulis na katatapos lang pala itest ni Josef ang mga liquid bomb sa Pilipinas para hindi ito ma-detect sa mga x-ray machine ng mga airport. Nilalaman din ng laptop ang blueprint ng Second World Trade Center bombing na nangyari ng 1993. Kasama din sa mga file ang plano ng pag-hijack ng isang eroplano at pagbaksak nito sa United States Central Intelligence Agency o CIA. At ito nga ay nangyari ng taong 2001 at namatay ang 189 na mga tao. At dahil nga sa banta ng seguridad ng Santo Papa, gusto ng mga pulis na makakuha pa ng mga impormasyon mula kay Murad bago ang pagdating ni Pope John Paul II. Dahil dito, ininterrogate nga siya ng mga investigador pero hindi naging madali ang proseso. Kahit kasi general na ang nagtatanong noon kay Murad, wala silang nakuhang sagot mula dito.
Pero kalaunan ay na-extradite si Murad sa Amerika habang naaresto naman si Yunef sa Pakistan. Ang mga pulis ng Pilipinas ay tumistigo sa kanilang mga trial. Parehong napatunayang guilty ang dalawa sa Amerika ng taong 1996. Si Murad ay hinatulan ng habang buhay na pagkakulong at nakakulong nga siya ngayon sa California at 57 years old na siya. Si Yusef naman ay hinatulan ng 2 beses na habang buhay na pagkakulong at dagdag na 240 years na pagkakulong. Siya ay nakakulong ngayon sa Colorado sa Amerika at 56 years old. Natuloy naman ang pagbisita ni Pope John Paul II sa Pilipinas noong January 12, 1995 at ligtas naman siyang nakauwi pabalik ng Rome. Kung matatandaan, siya nga ay nakasakay sa isang bulletproof na karwahe. Ikaw, naaalala mo ba ang mga pangyayaring ito sa ating bansa? Sino sa dalawa ang iyong naabutan? Si Pope Paul VI o si John Paul II? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!